Si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, OVP, ay nahaharap sa contempt at iniutos na ikulong ng House of Representatives. Ito ay kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y maling paggamit ng confidential at intelligence funds ng OVP at Department of Education, DepEd, sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ang issue ay nagsimula sa isang liham na nilagdaan ni Lopez noong Agosto 2024, kung saan hinihiling niya sa Commission on Audit, COA, na huwag sundin ang subpoena mula sa Kongreso kaugnay ng mga dokumento ng pondo. Tinuring ng mga mambabatas na ito ay isang paraan ng panghihimasok sa kanilang investigasyon. Bagamat ipinaliwanag ni Lopez na ito ay isang magalang na hiling, ang kanyang sagot sa pagdinig ay itinuturing na hindi sapat at paligoy-ligoy, kaya't napagpasyahan ang kanyang pagkulong hanggang November 25, 2024 sa susunod na pagdinig. Ang imbestigasyon ay nagbunsod ng mga tanong tungkol sa tamang paggamit ng pondo ng gobyerno, kung saan si Lopez ay naiulat na may kinalaman sa pagtatanggol sa mga transaksyon, subalit itinanggi ang kaalaman sa eksaktong paggamit ng mga pondo. Bago ang lahat ng yan, atin munang balikan ang naging buhay ni Lopez bago siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ating alamin kung paano siya nakilala at naging Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Zuleika T. Lopez ay kilala sa kanyang dedikasyon, katatagan, at malalim na commitment sa paglilingkod sa bayan ng Pilipinas. Bilang isang abogado at opisyal ng gobyerno, ang kanyang paglalakbay sa iba't ibang mahahalagang posisyon ay nagpakita ng kanyang husay sa batas at kakayahang pamunuan sa mundo ng pamahalaan. Mula sa kanyang pinagmulan sa Davao City hanggang sa pambansang antas, ang kwento ni Lopez ay isang patunay ng sipag at tiyaga. Ipinanganak sa isang pamilya na may matibay na tradisyon sa batas. Lumaki si Zuleika Lopez na inspirasyon ang kanyang ama na si Judge Jose B. Lopez na miyembro ng katutubong tribo ng Bagobo at isang iginagalang na hukom sa ilalim ng gabay ng kanyang ama. Natutunan niya ang halaga ng hustisya, patas na pagtrato, at paglilingkod sa kapwa. Ang ganitong kapaligiran ang naghubog kay Lopez upang piliin ang landas ng pagiging abogado at lingkod bayan. Bata pa lamang, makikita na ang kanyang pagkamausisa at interes sa mga isyung panlipunan na hinaharap ng kanyang ama. Ang mga karanasang ito ang nagtulak sa kanya upang tuparin ang pangarap na maglingkod sa kanyang komunidad, bagamat limitado ang impormasyong publiko tungkol sa kanyang edukasyon. Ang mga tagumpay ni Lopez ay nagpapakita ng matibay na pundasyon sa larangan ng batas. Ang kanyang kakayahang umakyat sa mataas na antas ng pamahalaan at resolbahin ang mahihirap na hamon ay patunay ng kanyang mahusay na preparasyon. Ang kanyang edukasyon ay nagbigay sa kanya ng kaalaman at kakayahan upang magtagumpay hindi lamang sa legal na larangan, kundi pati na rin sa masalimuot na dinamiko ng pamahalaan. Sinimulan ni Zuleika Lopez ang kanyang karera noong 1995 bilang Information Officer sa University of the Philippines, Mindanao, isang bagong tatag na institusyon noong panahong iyon. Dito ipinakita niya ang kanyang husay sa pamamahala ng komunikasyon at public relations. Pagkatapos nito, lumipat siya sa Office of the Ombudsman sa Mindanao bilang Graft Investigator at Prosecution Officer. Mula 1995 hanggang 2007, naging abala siya sa pagsisiyasat at pag-usig sa mga kasong korupsyon na naging daan upang mapanatili ang integridad sa pamahalaan. Sa panahong ito, pinanday niya ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala na naging mahalaga sa mga susunod niyang tungkulin. Noong 2007, pumasok si Zuleika Lopez sa gobyerno ng lungsod ng Davao bilang Secretary ng City Council sa ilalim ng panunungkulan ni Sara Duterte bilang pangalawang alkalde. Ang kanyang masipag na pagtatrabaho ay napansin at noong 2010, nang si Duterte ay naging alkalde, itinalaga si Lopez bilang City Administrator. Bagamat may mga pagdududa sa simula tungkol sa kanyang kwalifikasyon, napatunayan ni Lopez ang kanyang kakayahan. Nagpatupad siya ng mga pulisiya na nag-streamline ng operasyon ng lungsod at nagtaguyod ng mas maayos na balanse sa trabaho at personal na buhay ng mga empleyado ng gobyerno. Isa sa kanyang mga kilalang inisyatibo ay ang Do Not Bring Work at Home policy. Nagsilbi siya bilang City Administrator hanggang 2013 at muling itinalaga noong 2016. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, naipatupad ang mga hakbang na nagresulta sa mas mahusay at epektibong pamahalaang lokal. Noong 2022,
Nang mahalal si Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, si Zuleika Lopez ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Office of the Vice President, OVP. Sa bagong tungkuling ito, mas naging kapansin-pansin ang kanyang papel sa pambansang pamahalaan. Pinangunahan niya ang mga mahahalagang proyekto tulad ng pagtatayo ng satellite offices ng OVP na nagpalawak sa abot ng tanggapan at nagbigay ng mas mabilis na serbisyo sa mga Pilipino. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, naging mas epektibo ang operasyon ng OVP. Kahit na abala sa kanyang karera, hinarap din ni Lopez ang mga personal na pagsubok. Noong Abril 2017, sumailalim siya sa operasyon para tanggalin ang gallstones, isang kondisyon na dulot ng stress at madalas na pagkain ng processed foods. Ang karanasang ito ay nagpakita ng kanyang dedikasyon sa trabaho na kadalasan ay inuuna niya kaysa sa kanyang sariling kalusugan. Ang kanyang kakayahang bumangon mula sa mga ganitong hamon ay sumasalamin sa kanyang lakas at commitment sa paglilingkod sa bayan. Noong Nobyembre 2024, nasangkot si Lopez sa isang kontrobersya ukol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds sa OVP. Sa isang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, siya ay na-cite for contempt at ikinulong ng 5 araw. Inakusahan siyang nang himasok sa proseso ng komite, isang paratang na nagdagdag ng komplikasyon sa kanyang karera. Ang insidenteng ito ay nagpapatunay ng tindi ng pagsusuri na kinakaharap ng mga opisyal ng gobyerno sa Pilipinas. Bagamat ito'y isang malaking hamon, nananatili ang kanyang kontribusyon sa paglilingkod bilang mahalaga sa kasaysayan ng pamahalaan. Ang kwento ni Attorney Zuleika T. Lopez ay isang patunay ng dedikasyon at pagsusumikap sa paglilingkod sa bayan. Mula sa mga reformang ipinatupad niya sa lungsod ng Davao, hanggang sa kanyang papel sa pagpapalawak ng abot ng OVP, iniwan niya ang isang pamana ng mahusay na pamamahala. Bagamat hinarap niya ang mga hamon at kontrobersya, si Lopez ay nananatiling inspirasyon sa mga nais maglingkod sa bayan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng mga sakripisyo ng mga nasa gobyerno at ang kahalagahan ng matapat at mahusay na pamumuno sa bansa.